Tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na walang ebidensya at pamumulitika lang ang ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Tinutukoy ng BISE ang impeachment complaint na inihain ng iba't ibang civil society groups. Inendorso ito ni Akbayang Party List Representative Percy Sandanya at ML Party List Representative Laila De Lima. Sabi pa ng BISE, isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ang ginawa ng grupong Akbayan. Tiwala naman si De Lima na sufficient in substance and form ang endorso nilang impeachment complaint. Belta naman ng Akbayan, puro palusot lang ang BISE sa halip na sagutin ng mga aligasyon sa kanya. Funny. For something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the serious charges, pero para atakihin ang Akbayan at ang aming senadorang si Risa Ontiveros. Tama na ang palusot, Madam Sara. Stop panicking and prepare to be impeached. Ngayong araw, pag-uusapan sa Senado ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, kasama sa mga pag-uusapan ay kung may posibleng pananagutan si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Ang rekomendasyon namang kasuhan sina Senador Jingoy Estrada at Joel Villanueva hindi na raw mababago. May unang balita si Mav Gonzales. Magpupulong muli ang majority senators para linawin ang mga agam-agam sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomalies. I hope so. Sana ma-resolve na namin yung lahat ng kanilang mga concerns, ma-address, pagkatapos ma-conclude na namin kung makakagather ba ng 11 o hindi. Para na sa ganon, we can move on. Matatawag ulit ako ng pagdinig at tapusin na namin yung, i-close na namin yung inquiry tungkol sa flood control projects at gagawa na ako ng final committee report. Remember, merong hindi maisasama dun eh. Kasi hindi nasaklaw yung pang-pitong hearing eh. Mababago pa po yung version na lumabas. Ano ho? Kasi may nag-leak na po eh. Pero hindi doon sa sustansya. No? Yung ang napag-usapan namin, at least nung Miyerkules, yung paggamit ng appropriate language doon sa mga ibang paragraphs na napansin nila na pwede pa i-improve. Sa nag-leak na draft report, inirekomenda ng komite ang pagsasampa ng reklamo laban sa ilang senador, kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi na mababago ang rekomendasyong kasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jingoy Estrada na tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control projects. Hindi, kasi napaka-awkward. Kasi yung kay Senator Villanueva nga, di ba ang sabi ng DOJ, submitted for resolution. At least ang narinig ko, 3 out of 6 cases na isinampalabas sa kanya ng NBI na ang iba naman doon o karamihan ng mga ebidensya nanggaling din sa pagdinig ng Blue Ribbon eh. So kapag iniba namin yon at hindi namin nirekomenda for the filing of appropriate charges through a preliminary investigation, parang napaka-awkward naman dahil nangyayari na nga eh. Nasa ibang kategorya naman aniya ang iba pang kasalukuyan at mga dating senador na nabanggit sa mga pagdinig ng komite. While nabanggit yung pangalan nila, walang kalaman-laman kundi yung pagkabanggit lang ng pangalan na di umano nagbigay yung si Yusek Bernardo sa staff dating staff ni Senator Binay, nagbigay dun sa dating staff ni Senator Grace Poe. Ganon din yung kay Senator Villar eh. Nasabi lang na nagdala ng pera sa ganon pero wala yung pinagbabasihang ibang ebidensya. Kaya actually wala nga kami masabing recommendation doon except na binanggit yung kanilang mga pangalan. Inirekomenda rin aniyang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think sa second category. Parang magka-lump sila ni dating Senate President Escudero. While nabanggit yung mga pangalan nila,
walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Sa ngayon, walang nakikita ang Blue Ribbon na aabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang flood control kickbacks. Wala kayong mamakita kasi ang presidente nag-a-approve talaga ng GAA pag napunta sa kanya, saka hindi naman siya yung nag-prepare ng General Appropriations Bill. Ano? Anyway, sabi ko, work in progress, i-review namin ulit, pag-uusapan namin kung ano yung nararapat, no? Na pagtrato, kung ano man yung possible culpability ni Pangulong Bongbong. Sabi ni Lacson, na-highlight sa nag-leak na report ang mga reklamo, pero ang importante aniya na laman ng report ay ang proposed legislations. Kailangan makakuha ng 11 pirma ang committee report ng Blue Ribbon bago ito maisponsoran sa plenaryo. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mahal pa rin ang presyo ng galunggong sa ilang palengke dahil sa umiiral pang closed fishing season. Live mula sa Parañaque, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Sa susunod na buwan, Marso, ay may posibilidad na bumaba ang presyo ng galunggong. Kakakuha lang ni Danilo Arcillas ng mga galunggong na ititinda niya sa Bulungan Seafood Market sa Parañaque. Maliliit pa ang mga isdang ito, hindi pa kasi season. Kaya mahal pa rin ang tinda niya. 200 pesos niya nakukuha kada kilo, 260 pesos niya maibebenta. Medyo may kamahalan sir kasi malamig kasi yung panahon ngayon Kaya mahal na yung galunggong. Medyo bababa naman kasi medyo marami ng huli. Kasi sir, wala pa Mura pa rito sa Bulungan Market kung tutuusin dahil bagsakan dito. Ayon sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines Incorporated, umaabot hanggang 400 pesos kada kilo ang bentahan ng galunggong sa ibang. Patapos na kasi ang closed fishing season at maaari nang pumalaot ang mga mangingisda. Sa bisa ng Joint Administrative Order ng Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government, ipinatutupad ang closed fishing season mula November 1 hanggang January 31. Paraan daw ito para makapagparami ang mga isda, partikular sa Northern Palawan mula sa bahagi ng West Philippine Sea hanggang Northern Sulu Sea. Kapag mas marami na ang huli ng mga mangingisda sa Marso, Abril at Mayo, maaaring maging 60 hanggang 80 pesos ang kada kilo ng galunggong ayon sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines. Sa ngayon, mabigat pa raw sa bulsa ng mga mamimili tulad ni Risa Ramos ang presyo ng isda. Paano na lang kung ganyang antataas? Buti nga ngayon yung mga kamatis, mga bumaba yung mga gulay, bumaba ngayon. Pero yung pagdating sa mga isda, nakakailan libot na nga ako, bulungan pa to, napakamahal. Susan, habang mababa yung supply ng galunggong, ay pinapahintulutan din yung pagtitinda ng mga imported na variant nito habang closed fishing season. Ito ang unang balita mula rito sa Parañaque, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kampiyon si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa 12 Asian Indoor Athletics Championship sa China. Na-clear ni Obiena ang 5.70 meters sa loob lang ng isang attempt. At kasama niyang naka-podium finish ang dalawang Chinese pole vaulters na sina Chen Yang Li at Yang Chen. Masaya si Obiena sa kanyang unang gintong medalya sa Asian Indoor Athletic Championships. Sunod siyang lalaban sa Germany para sa indoor meeting Karlsruhe. Mga kapuso, level up na ang panonood at pagsubaybay sa paboritong Kapuso programs online. Ang GMA Network mobile app, mas pinaganda pa ngayong bilang GMA Play. One tap away na lang ang inaabangan niyong Kapuso shows at newscasts. Kahit saan at kahit kailan. Ano man ang feel na panoorin, meron dito mapadrama, rom-com, balita, documentary at marami pang iba. Pwede dito na rin sumabaybay sa Kapuso Stream o mag-binge watch ng Asian novela at movies. I-download na GMA Play app sa Google Play Store o App Store. Kung may GMA Network app na, kailangan lang itong i-update. Pwede rin itong i-access sa Smart TV o web browser. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.